Yung kayo, unang display, so sa mga nagadalang ng Ephesians, han ka lang ang considerate, ijay, aspeto na. Sa nabingay ngamin iti piso. Imunang parang nada jay dagijay doktrina ken panusuro ken no anya tiniginamit ang Dios kadagiti anak na. So in chapter 1 muna na dayay basahin niyo dayay spiritual benediction, insalakan na tayo, siniliwan na tayo, ilikta na tayo ti kasiguro ti kinasigurado ti panakaisalakan. Nya pa dayay. Tapos si chapter 3 pagana no kasano tayo insalakan ni Apo Dios babangon ti parabor na sa nagibukod tayo marami. Because nung ibukod tayo marami wicked ato. Gusto ko ha marami ijay bukod kayo. So isumbat na ijay in chapter 2 kuna na for gapo iti parabor na isalakan kayo. Saan nyo nga itibukod nga rami. Diyan pa na kayo salakan na dyan. Yung kinagdo, antay may salakan, uran anong tayo, naman nagbasong tayo nga ron. Ngam, gapo iti danyang inaramid ni Apo Dios, kanuri pa nag-idong sulubya, ijay maududi nga tsak nga, di ba, ijay maududi nga kapitulo, chapter 1, chapter 2, chapter 3, ang dadok sulubya na dyan. May mga doksology doon, benediction. Ibig sabihin, sinasabi niya doon na itong ginawa ng Diyos sa buhay natin, sa chapter 2, ito ang ginawa ng Diyos sa buhay natin, at itong gagawin niya sa atin. Na pagtapos sa chapter 4, ito naman ang gawin ninyo. Na ito'y magkarami ninyo, magna kayo iti ayat. Apay, niya po Diyos, sanda ka na tayo. Okay, so, because God love us, dahil ayat ni Apo Diyos, ang burburayo ko tayo. Kitain nyo kagay example, dahil example na tayo nga, no durwanda ka, kat saan ka nga, kumapante, maarami pa ka nga namati. Kagay example. Kagay example. Dito'y barangay nyo mismo. Di kapitan nyo mismo. Ija basketball, ija court. Dinuro-duro ta. Di ba? Nabalitaan nyo yun? Bimalas ka din. O, no nakakaya na hantay nga namati. Kanya tayo kidin nga namati, nga da iti mangi. Durduron ka na tayo. Daya ayat ni Apo Dios. See? Iso nga kitaan tayo, no kaya dagyahan nga namati, gapo jinti, panagtepel nga da kanyada. Tanda mo dagyahan nga namati, nga makigimgimo, nga managtepel da. Di ba? Ang daging karuno ba yung managtepel? Ang daging uray yung umtamon ka. Umisisa. Anyan tulaki din. Kada tayo, nga daging tulong ni Apo Dios. Gusto niyo ko ni Brother Dante, hantay nga kaya. Gibukod tayo, niya Brother Dante, hantay nga kaya. Sa si kamamad, no, dahil nga ipatumpam sa bangir, o tumpaab, tinumpagat. Tumpaman pa iti bangir. Kaya pa yan? Literally, hantay nga kaya. But the point is, literal nga tang ibagbaga na dajay. Nang tinumpagat sa bagay, tumpaman. Kaya't na nga sa unda jay, ijay punto tayo tatano, aping ibang nabos kami ni Jai, pati puntos na ni Jamacho, adalan tayo yung konteksto na diya, ibang bagana yung tinintod, yung Old Testament, ngipon, tingipon. Di ba? Kuna na, tot kurang tot, ay, mata ti mata, ngipon, tingipon. Iso ano ko na, no, tungpada ka, tungpagmat, kuna na Jai, kasla ka Jai. Ngang ijay niya po yung sasaanan, no tungpad na kaya nasa uwan, handmon nga supapakan, iti dakas, gajay, datas. So kung example ko, na kung natin hantay nga kaya tayo. Kasano nga kaya tayo? Gaputag, daya ayat, kaya nagdan ni Kristo kada tayo. Amoy tinapintas nga verse nita, nga kanain tayo nga ikabil ti panunod kung ulo tayo, Galatians 2:20. Anyati ko na natin Galatians 2:20, nailansaa. Nya ko na najay, kabisado yun? Nailansaa Ilocano, pintos pa kayo magana. Di punto sa brother din talaga ito kaya. Uri, nandiyan sarili tayo. I Siya no kung kaya. longer live, but Christ lives in me. Yeah. But Christ lives in me.
tayo nga kaya. Aminin natin yun. At tayo nga kaya. No biyag tayo lang. Ngam no kadwa tayo ni Kristo. Lalo no, yung galing. Antay magpapada to galing. Nadungo-dungo galing tayo. Sino magkapareho tayo ng ugali? Hindi. Di ba? Kanya yung kakabsat. Mano kayo? Papaday ka dito galing. Saan? Sa aming magkakapatid. Kahit magkakapatid kami. Yung kambal ko nga. Kambal na ah. Magkasamang sinapunan. Sabay sila doon. Paglabas. Magkaiba ang ugali. Yung kambal ko, yung isa, gano'n. Isa, ganyan. O, di ba? Magkaiba sila ng ugali. Lahat tayo magkakaiba ng ugali. Puro yung tingin tayo. Puro pa inantay nga namati na dumaduma ugali tayo. Ang dati na anos, ang dati alip, nyati awat kitulukan. Ay. Wala, nanay nga, ari po nga, nalipungat. Kanya yung magkabsat. Sino may kapatid dito? Di kabsat mo. Nadanay nalipungat. Sika. Nanos. So, kung apay na inaano mo, kananos sika ka nakakakuha na da. So, naduma-duma himong tayo. Kung dahil ito, may isang ibagbagana. Ibagbagana nga magnakay ti ayat. Kaya sa uwan, agbiyan kayo ti ayat. Marami tingata? Yes. Why? Because of the grace of the Lord. Amen? Agbiyan kayo ti kinaanos? Marami tingata? Why? Because of the grace of the Lord. May sapay. Daytoy iti bunga. Iti panagpamatin kini Apo Dios. Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Pinagkumpara na jay. Ti bunga tilasag ket dagitoy. Apal anyay ko na jay. Kajaya 19 to 21. Ngem iti 22 ko na ngem ti bunga, ngem ko na ti bunga ti espiritu isuti love, ayat. joy, peace. Dajay siyam dajay. Dajay mo kin. So ano na ang anos diyan na namati, kung dajay na namati, ay dajay na namati ng anos na namati. Ay sa tibunga iti pamati gas. Bunga kaya nang sa uwan, resulta. Iti panakikagduwag kini Kristo. Isong ano, hindi kalipungot ka pala tata. Ayan na nga yung bunga. Iso tayo di kong kuna na di Santiago, na pagsisilpon tayo amin, yung mga Santiago, ti pamating awan ti aramid nagat matay. Kaya ito ka na namati ka kini Apo Diyos, walk. Yung walk di dyan, makipag na na. Yung walk dyan, mamuhay ka. Nakasama ni Kristo. At ibig sabihin, Pastor, nagrigat mo. Wala na, jay, Pastor. Pagpagkatanda ka ti may sa kamilya, unang pati may sa kamilya. So, di ko siya tayo, Pastor. No, da nga yung utang niya, ti uy. Utang na eh. Aan ka dyan ati pang iserbihan na katuta ka man kapag punak titong it. Ang damo dito ipiso, o na walk wisely. Di ba? Balansi amin na ito yung ipiso. So, nagtips na nalang. Magna ti ayat, magna ti anos, magna iti kinapakumbaba, magna iti kinasirip. Ay, kag masirip ka ba't na? Di kwartam, kay gatang mo ti bagas mo, may nautangan, tanong pagtungit na. Wait ko lang, hay, ang takwa, anos kin ayat, ti pailalot. Nakakatulong ka ba? Di ba? Iso nga balansi ko na oras daw dyan, magna kayo manain si Riban. Niya ko isusuna na pa na minsan. Ag masirib kayo makasla ti ulag, agimma kayo akasla iti kalapati. Ag masirib ka sa ulag, agimma ka akasla kalapati. Ang mumon, at tatayo mo,
Ada kwartang nga 5,000. Igatang mo piman, iti kasapulan yan nak mo, umay umutan. May umutan ka, ti pangserbian na maglaon ka. Ha? Shopping. Tapos siya nagduma pagpunan na. Nyangay, tangam. Pastor, tago ka. May pakitang magmangdayat. Awan, hang nga daya yun. Haan nga na yung siriban. Okay? Na yung siriban. Wala nga. Ngam na kanya. Amo, ano rin yung palpalama? Na magkita nga talaga nga may dawdawat, kinakita ka na kay Pilmot Sigrillo. Okay kan? Pastora, naging yung bing ang dawdawat. Pangkain po. Naramidan na, yaman na. May kata yung bikiri. Panati... Gata na kananan. Ada na minsan, inikan natin ibigay yung bing. Inikan natin pinapay. Ang damot-damot mo, perang hiningi ko. Kami isugalda. So nagijay, ito po na tayo. Magnatay mo at tikinasirin. Agda ti ayak ti puso tayo. Ngam adamot ti sirib kada tayo. Amen? Isubat ka para darte. Kaya tayo, brother darte. Babaan ti tulong ni ako Diyos. Ngam usar sa rin din natin mo kaya. Tano, nung tinumpada ka ka, bukod mo lang na ka, dumanot ka matad. Ano mo kaya? Well, ngayon ang damat, kondisyon na. Sakbay ng paramid na, nang itodan, naging kinapudno. Iso ka na pintas, panang aron, dubli-dublin tayo, mabasahan, piso, makita mo dyan. Dahil yung spiritual nga blessing, pero dahil dyan ipaparamid na. Sakbay ng paramid na ako Diyos, timay sa kabana. Nang itodan, iti provision. Provision, ada provision na apay. Apay nga kayang ti agayat. Ngamin, insalakan na kaniya po Diyos. Apay nga kayang iti aganos. Ngamin, iniktan na ka iti bunga ti espiritu ni Apo Diyos. Ang espiritu na da kanyamon. Tagpibiyag kanyam. No, talaga ng isuko. Karamihan ti Kristiyano da ito sad nang isuko, anan-anay, tibiyag na, iti Apo. Naminikan kayo ti comparison na taya, dagyahan na mati, makapagtutpol da, kanya tayo, makapagtutpol. Di mat? So nga, nakababain nung siya. Si ka Kristiyano ka makapagtupol, dahil nga Kristiyano, si ka nga dinumingo ka makigimong, makapagtupol. Dahil nga makigimgimong. Ngay bagato nga namatay, makapagtupol. So nga, dahil lang makita tayo. Ti character. There are times na ti character, di kababalin ha, ti hanga namati, nagduma makita tayo magdiyay. Nung dapat datay nga namati is superior dahil karakter tayo. Nung di karakter da. Tapos ibang paga, nga dahil nga namati kat handang makapagtupol. Tilikan kayo example. Okay? Nung kada tayo nga makigimgimong, so di baga tayo nga dani apo Diyos panagbiag tayo, mas superior kumaji panagtupol tayo nung kanyada. Hanggang nga binatuda ka to, makinubor ka mutad. Di ba? So nga kasya, pakubaba ka so kasyalaan. Ayan, marami pong salamat sa mga sa mga additional po sa ating pinag-aaralan. So, kaya po natin dahil nasa atin po ang ating Panginoong Diyos. Ayan. Dako po tayo sa last na kung paano po tayo mamuhay nang naayon sa pagtawag sa atin ng Panginoon is ang sa chapter 4 verse 3. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Katangiang pinananatili ang pagkakaisa. Ayan. Dahil ang pagkakaisa po ay kaloob ng Espiritu Santo. Ang tinatawag nating unity or ang pagkakaisa, ibinigay po sa atin ito ng Panginoong Diyos. Nung tayo po ay naging Kristiyano, naging anak tayo ng Diyos, na isama po tayo sa family of God, sa church ng Panginoon, na isama tayo. Then we become one. Tayo po ay nagkaroon ng pagkakaisa. So dahil doon, tayo bilang mga anak na ng Panginoon, meron po tayong eagerness or meron po, nag-e-effort po tayo para panatilihin ang pagkakaisa sa buhay natin at sa ating iglesia. Dapat andun po yung nananatili tayong nagkakaisa. Nagkakaroon po ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Hindi tayo yung nagdudulot ng
disunity na tinatawag o tayo yung nagiging dahilan ng pag-aaway-away, babahag-bahagi, no? Nung tayo po ay naging Kristiyano na, sabi ko nga, tayo po ay dinala na ng Panginoon sa iisang katawan. So parte na po tayo ng katawan ng ating Panginoon. So dapat tayo po ay magkaroon ng ano ba tawag nito, ng effort para mapanatili po natin yung pagkakaisa na yon. Ang Espiritu ay nag-uudyok ng pagkakaisa. Ang Espiritu ang nagtali sa pagkakaisa. At ang pagkakaisa ay nakabatay sa kapayapaan. Ang kapayapaan ang nagbubuklod ng pagkakaisa at ang kapayapaan ang ugat sa pagkakaisa. So dapat tayo bilang isang Kristiyano ay pinananatili po natin ang kapayapaan. Hantayo kumagarod nga si tayo nangunguna nga nagkukos ng strife, disunity, lalong-lalo na po dito sa iglesia ng ating Panginoon. Amen. Bagaman jay abay mo garod, haanak nga makiapaw. Hindi ang ka nga apapaon kasi kano, han ka nga apapaon. Wala sanang ganon. Dahil we are one. Nung tayo po ay naging Kristiyano na, tayo po ay naging isa na sa katawan ng ating Panginoong Diyos. Dapat, kaya po tayo bilang Kristiyano, meron po tayong task na i-maintain yung unity. Meron po tayong trabaho na mapanatili ang pagkakaisa. Kaya dapat lagi tayong nagkakaisa. Mga differences man tayo sa mga views, opinions, mga principles, dapat na-maintain pa rin po natin yung pagkakaisa. Sabi nga may effort dapat ang bawat sa atin. Hanga dayjay, kunakarudan, hanga dayjay, tayo pa ang nagiging dahilan ng disunity sa loob ng church or sa loob ng ating Panginoon. Kasi ang disunity, ito yung nagtatry tayo na i-divide ang Panginoon. Parang pag gawa tayo ng gulo sa ibig sabihin, dinidivide po natin ang Diyos. Pag ganun daw, pag disunity, dinidivide po natin ang Panginoon na hindi po dapat. Kaya dapat gawa tayo ng kapamaraanan para laging ma-build up ang unity sa puso ng bawat isa sa atin. Amen. Amen. Kaya ba nating gawin ito? Of course, kaya po nating gawin sa tulong ng ating Panginoon. At kasama ito sa bunga rin ng Espiritu Santo sa atin, yung peace. Yung payapaan. Kasi kung ikaw mapayapa ka, hangkaan ka na, tsaka pag meron na tayo lahat ng mga katangian na nauna nating nagawa, mapapanatili po talaga natin yung pagkakaisa kasi mapagpasensya ka na, mapagmahal ka na, o hindi magkakaroon ng gulo, di ba? Pag ganito lagi yung character na meron po tayo, mapapanatili po talaga natin yung kapayapaan at pagkakaisa sa loob din ng ating iglesia at sa bawat isa sa atin na mga magkakapatid sa Panginoon. Amen. So dito, tinuturuan po tayo ng Panginoon na magkaroon ng kapayapaan sa bawat isa. So ang pamumuhay na nararapat sa mga tinawag ng Diyos ay malaking hamon para sa ating lahat. Amen. Hamon yan. Challenge po sa bawat isa sa atin. At pag sinabing hinahamon ka, dapat gumagawa ka ng effort para gawin yung mga bagay na ito. Hindi po ito basta na lamang nakaupo ka at wala kang gagawin. So ang pagtawag sa atin ng Panginoon, meron po tayong gagawin. At kailangan i-challenge po natin yung ating sarili na magawa yung mga bagay na ito. Kasi sa sarili nating paraan, hindi po natin kaya. So dapat, ang una nating gawin is, pakinggan po natin ng malinaw ang tinig ng Diyos, unawain ang payak na pangungusap ng Diyos, sundin ang pangunguna at direksyon ng Diyos at mamuhay alinsunod sa pagtawag po sa atin ng Diyos. Ito lang yung dapat nating gawin. Kaya nga everyday ng buhay natin, pinapractice po natin yung mga bagay na ito para sa ganon, hindi po tayo mawala sa tamang direksyon ng ating Panginoon. Dapat lagi tayong ginagabayan ng Diyos, ginagabayan tayo ng salita ng Panginoon. Pero kung hindi tayo nag-effort, syempre, talagang mawawala tayo sa tamang direksyon. Mapukaw dagitoy nga, isursuro ni Apo Diyos kanya tayo, no?
hindi natin tinutulungan yung ating sarili, hindi tayo gumagawa ng effort para mamuhay ng kagaya ng mga ito na tinuturo po sa atin ng ating Panginoon. Amen. Meron po tayong tanong doon sa last na dapat nating gawin, yung make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Yung pananatili po nating pagkakaisa. May yes po. Opo, meron din naman po tayong ganon. Diba dapat i-Digiman committee tayo o meron pa rin po naman hanggang ngayon. May peace and order. Kaya nga 'di ba hinihikayat po natin kahit si pastor nung sinabi niya no adaman ti agap-apa kanya tayo ditoy. Hanga deji umuna mapantay di barangay nga dinagdagusan, 'di ba? Dito pa lang ayusin na. At babain si tayo nga Kristiyan taga-apo di tayo pa barangay tapos ang mag-aayos sa atin yung mga hindi Kristiyano, 'di ba? Mas maganda pag every time na meron tayong hindi pagkakaintindihan, unahin natin na dito po sa church natin, ayusin na. Hindi na natin pinapampas sa mga nasa labas, kababain mo. Dagita dadtani, nagtikapilya ko, sudat aga-apa, sudat pipinadakos. Di ano na lang ang magiging tingin nila sa Panginoon, tingin nila sa atin, di ba? Kaya nga dapat yung pinapanatili talaga natin. Sabi ko nga, meron po tayong kanya-kanya difference. Dumteng tayo kat iti panag-iiji man hanga pagtitin na ros. Siyempre may mga ganon. Part naman yon ng buhay natin kasi nga may mga differences po tayo. But hindi ibig sabihin nun na man pabayagan tayo pa dagitang apa tapos damdama agkosto pa ti another apa man nun adadagi do mga tattao nga madama yun kampi-kampi hindi ko ti kamkampiak tayo sa close ko, 'di ba? Hanggang sa nagdudulot po ito ng division sa loob ng church. Kaya nga habang maliit pa lang na hindi pagkakaintindihan, kung kaya ng pag-usapan na para wala na pong mahabang istorya pa. Tsaka iwasan din natin yung lalo na kung hindi natin alam yung buong istorya, wag na lang din tayo makisawsaw doon sa iba na mga nag-aaway. Hanga dejiman, amo tayo nga dati aga-apan kot, ni kustigamin, kustoy. Di ba nadadagdagan tuloy. Imbis na, ang issue lang nila is ito, dinadagdag mo yung issue mo din, kaya lumalaki po ng lumalaki yung problema. Sige. Actually, sagot ko doon. Hindi pa namin masyadong tinapat sa mga members yun. But actually, meron tayo sa ministerial panel po na ginawa po ng assembly natin na nakabase sa Biblia. Meron kaming disciplinary part doon. Halimbawa, kung yung pastor ang nagkasala, meron kaming committee na umaayos noon. Basta may nag-complain, mayroong proseso at mayroong uupo na mag-iimbestiga. Okay, yun po yung ginagawa. So, dapat meron din proseso yon. Ganon din sa membership. Kaya nga, halimbawa, magbigay tayo ng example. Si Sister Imelda, nag-away sila ni Sister Isusa. Okay, ganon. So, ang gagawin ngayon yan, isa, kukumpin niya yung isa. So, imbestigahan niya, tatanggapin yung complaint, titignan niya, imbestigahan kausapin. Una niyang gagawin, meron yun nasa proseso mayroon kaming aklat bawat isang pastor doon sa ating assembly. Ganun po kaayos ang assembly natin. Kaya nga po, dito noon, meron tayong tinatawag na, kalimutan ko yung term, church court, na ang bumubuo noon ay yung pastor at mga deacons at yung mga advisory council natin. Halimbawa, dito, yung mga deacon, yung mga board of deacons, kung sinong available sa kanya, tapos isasama natin yung mga
dating mga diakono na talagang hindi no yung talagang namin na experience nila nandun na. Kung sa barangay may tinatawag na lupong taga-pamayapa. Lupon. Dapat ganun din sa church. Meron din tayo, yung setup ng church ay maayos po. Ganyan po kaayos ang first board. Kaya lang po, hindi po natin nakita kasi in-implement ko noon, malagta, tapos may malagta, bibin na ranggay. Ngayon, naisip budtoy. Mayroong pangyayari noon, hindi ko na sasabihin. Mayroong pangyayari na ipinunta rito, inayos natin. Okay, at nagkaayos sila, puri pong Panginoon. At best friend na ulit sila. Amen, di ba? Amen. Meron. Di ba? Itong latest, meron dito, tungkol sa kwan, tungkol naman sa mga lupa. Pumunta rito, nagkaayusan din. Di ba? Yung kwan ba, yung makukuha sa usapan na huwag na kayong gagasto ka pa sa barangay, huwag gasto ka sa korte, kung pwedeng ayusin sa church, ayusin na sa church. Magkakapatid naman tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Dahil meron tayo nasa bike na pa natin. Meron kaming tinatawag doon sa mga pastor, yung ministerial manual. Nandoon yung disciplinary measure. Halimbawa, yung diakono, kaya mga diakono may disciplinary measure din doon. Minsan nga, i-orient ko din itong mga officer kasi mayroon din silang disciplinary measure. Halimbawa, si Madam Miriam, nakipag-away. Principal nakipag-away. Halimbawa, di ba? Okay, nakipag-away siya. Idikon siya. Nabalitaan ng pastor. Meron po siyang imbestigahan din yun, titignan. Kaya lang hindi nga tayo masyadong nagkukando nagpo-focus. Kaya lang kung talaga yung focus natin, itong mga dikon natin, konting pa nila, pati nga yung hindi nila pag-attend sa church, kung ilang beses, meron yun. Pati nga yung mga responsibility nila tinagawa, meron. Hindi naman punishment. Disciplinary measure. Hindi punishment. Disciplinary measure. Ibig sabihin, meron. Kaming mga pastor ka, meron Yung hindi mo nagagawa yung responsibility mo, may tinatawag kaming major and minor offense. Ang major offense, yung mga nakalista rin doon. Isang example, yung adultery. Major offense yun. Dami. Mayroon po yun. Mayroong mga minor offense. Halimbawa, yung pastor, hindi na siya nagpaplano sa church niya. Meron din. Sa miyembro, ganun din. So, meron tayo. Huwag magalala. Kaya lang, hindi kasi natin na-appreciate masyado yun. Kasi lang nga, ikamutay ko, nagtatiriring ko ni kapitan, pagsyatan na, tandamati ka kagawad tayo, maridaw ti Apo. Amen? Yung tinagdo mga Johnson, apa yan, kaya nga Johnson? Kaya nga Johnson? Yun, di ba? Namati. Pero, simula ngayon, kung mga major issues lang, yung away-away lang, punta kayo rito. Tawagan nyo ako, ganon. May mga ginagawa po tayong ganon. May mga, halimbawa, minsan, yung mga bagay-bagay na kailangan ko ang tulong din ng barangay. Alam ni Manong Ronald doon, mayroong isang pangyayari, problema ng isang pamilya, ganito nito, tatawagan ko siya kasi kailangan ko ng counterpart din doon. So, pero nandun ako as a pastor. At ako yung mangunguna doon. So, ganun po yun. Huwag kayong mag-angkana. So, kando na kariririyo, pastor, problema ni sister nga kastoy. Apaya, gamgamudon na. Ganun lang yun. Ayun. So, maliwanag po sa atin yun, panatilihin po natin ang pagkakaisa sa ating iglesia. Amen. Praise God. Pero kung madaan nyo naman na kayong dalawa na lang ang magkausap, na hindi na kailangan si pastor o yung mga deacons, mas better. Kasi nga, tinuturo din naman po sa atin ng Bible na no, dati kaungat mo, no, sika nga nagungat, sika ti umasidugan, agungutak kanyam, tapos ti inaramid mo, o di, malay, magkaayos kayo. Kasi mga Kristiyano naman po tayo. Naniniwala po ako ng mga Kristiyano, mas malawak ang pangunawa,
mas malawak ang pasensya na hindi na nating kailangan pang abalahin si pastor. Deacon, pwede rin yung mga malapit na lang po dito, pwede po natin silang mga taga-daya daw pag may nag-away doon, si Madam Miriam. At saka si Uncle Pablito. Kasi man laod kung daya tagin na pa, pastor. Ando sa Tidalisay. Di ba? Mga ganon. Nang pag-uusapan. Okay, yun po. So, yun naman po ang advantage natin mga Kristiyano na kapag may mga awayan, sabi ko nga, mas malawak po yung mga pang-unawa natin compared sa mga hindi po Kristiyano. Kasi tayo po, hindi tayo agad-agad yung nagre-retaliate, hindi tayo agad-agad yung naghihigante. Pero kung hindi lang talaga maayos dahil sa usapan, gano'n na nakatungtungan, di na may mayat nga mapangkayot ti church para ipatawag siya, para kausapin, gano'n po. So, yun po yung mga solusyon pag meron po tayong mga nahaharap na ganong klaseng problema. Pero ang tinutukoy dito is, manatili po nawa ang pagkakaisa sa bawat isa sa atin. Dahil yun po ang itinawag sa atin ng Panginoon bilang tayo po ay kanyang mga anak. Nagalasmat siguro, uri pa diyo nagtibalay tayo, no? May sa pamilya kat aga-apati, agakabsat, di ba? Maditi, hindi po maganda. So, ganun din, gawin po natin itong church natin na parang isang pamilya na sa isang bahay po tayo. Walang nag-aaway, bagkos nagmamahalan, nagkakaisa, nagpapasensyahan po ang bawat isa. Praise the Lord. Meron pa pong other tanong doon. Tapos na tayo, Pastor. Time na din. Next week na lang ulit yung next topic. Ha? Kung wala na pong tanong, tayo pong lahat ay tumayo na at tayo po ay manalangin sa pagtatapos po ng ating Sunday School. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon po naming Diyos, muli kami po ay nagpupuri, sumasamba sa iyong ngalan. Nagpapasalamat po kami sa natapos po naming pag-aaral ng iyong mga salita, kung paano po kami mamuhay ng naayon sa iyong kalooban, sa pagkatawag mo sa amin bilang kami po ay iyong naging anak na. Salamat po Lord, na muli mo itong pinaalala sa amin. Sa tulong mo Panginoon, magagawa po namin ang lahat ng ito Lord. Dahil sa sarili naming paraan, hindi po namin kaya, Panginoon. Kaya nga humihiling po kami ng tulong mula sa iyo. Samahan mo po kami sa aming buhay Kristiyano at mamuhay po kami ng may pagpapakumbaba, ng may kahinahunan, ng may katsagaan, Panginoon, ng may pagmamahal, pasensya at gano'n na rin, Lord, na kami nga po ay lagi pong nagkakaisa, Panginoon. I-bless mong bawat isa sa amin, mula po sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda sa iglesyang ito, na ikaw po ang magbigay sa amin ng ganitong klaseng character, ng ganitong klaseng pag-uugali, at nang sa gano'n, patuloy po kaming kakitaan, Lord, ng mga hindi pa po dumadalo dito sa amin, na kami po ay magiging blessing, Panginoon, sa komunidad na ito, O God. Maraming pong salamat. Ikaw na po ang magpala sa bawat isa sa amin. Even po sa mga susunod pa po namin gagawin, na magbibigay po kami ng patuloy na papuri at pagsamba sa iyong ngalan. Pagpalain mo kami, Lord, at ingatan sa bawat aspeto po ng aming mga buhay. Thank you, God, and we give you all back the highest praise, the highest glory and honor in Jesus' mighty name. Amen.